Kamusta kayo mga healthy pips? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. At ngayon ay hapon na. At ako ay, alam ba ninyo ang aking ginagawa dito sa balkonahe? Kumakain po ako ng langka. Ayan o. Mayroon po akong langka na aking kinakain. Ang langka ay matamis pero ito medyo matabang ng bahagya dahil ilang araw pong umulan. Yan po ang problema kapag meron tayong langka na ating pinahihinog sa puno. Kapag inabot po ng ulan, umulan po ng bigla, ilang araw, ang ating langka ay magiging matabang. Pero kahit medyo matabang po ito pa rin ay isa sa mga pinaka-the best, isa sa mga pinaka-the best na pagkain nating mga Pilipino. Bakit ko po nasabi ang bagay na yan? Ito po kasi ay napakaraming mga vitamin at mineral na makukuha tayo. At hindi ka matatakot kumain ng langka kapag ikaw ay mayroong diabetes. Kahit na yung kinakain mong langka ay napakatamis, hindi nakakatakot kumain pag ikaw may diabetes. Bakit po? Kasi itong langka ay matagal tunawin ng ating binubong po ito. Hindi kagad basta-basta natutunaw. Dahil po diyan ay mababa po ang glycemic index po nito. No, hindi kagad nagagamit ang ating katawan ng asukal. Ibig sabihin ay hindi ka matatakot kung mataas ang blood sugar mo. Sapagkat ito ay walang problema sa iyong walang epekto sa iyong blood sugar. Kaya okay lamang. Kain po tayo. At kahit yan tayo po ay mataas ang sugar ay walang problema. At ito, marami po itong mga vitamin at mineral. Halimbawa, ang B-complex, mataas po ito. Meron din po itong vitamin A, at vitamin C. Talaga po yung carotenoids nito ay mataas ang level po nito. Meron din po itong mga mineral kagaya ng calcium, magnesium, at marami pang iba na makukuha po tayo. Manganese, meron din po na mga mineral na talaga namang napakaganda sa ating kalusugan. Dahil mataas ang vitamin A nito, carotenoids, at saka mataas din pong vitamin C, magaling po itong mag-enhance, mag-boost po ng ating immune system. Kaya kapag kayo merong tanim nito, ay lagi ninyong pahihinugin para meron kayong pangpasigla ng inyong immune system. At siyempre mataas ang vitamin C at mga kanito, mabilis po yung magpagaling ng mga sugat. At may mga bagay pang makukuha dito na nagpapaganda po ng ating pantunaw. At hindi lang po pantunaw, alam po ba ninyo, gaganda po talaga inyong pagdumi, lalong-lalo na kapag constipated. Pagkain ninyo nito, ngayong gabi, halimbawa kayo kumain, kinabukasan ay normal ang inyong pagdumi. At kung halimbawa maliliit ang dumi po ninyo, dahil may constipated nga, o di kaya talagang merong inflammation sa inyong lining ng bituka, kaya laging sabog ang inyong dumi, ito po, magpapanormal po ito ng pagdumi po natin. Kaya napakaganda sapagkat yung mga inflammation ay ginagamot po niya. At yung bituka po natin ay talagang gumaganda kapag kumakain ng hinog nito. Sa katunayan, ito po ay merong panglaban sa mga parasite. Sa mga bulabulate, subukan ninyo kung kayo ay may dalang hinog nito. Inyong ilagay sa bulsa ninyo, kahit dahon lamang nito, at kayo ay lumusong sa isang tubig na mayroong linta
ay hindi po kayo didikitan ng linta. Ito po ay mayroong chemical siguro ito, hindi pa ipapaliwanag ng science kung ano, na talagang takot kahit yung mga linta sa langka. Kahit dahon lamang maglagay ka sa katawan mo ay hindi ka didikitan, ano. Kaya ang pagdumi ay gaganda pagkakain po nito. At ito po, meron din pong kapabilidad na makatulong sa pag-iwas sa kanser. Ano po? Sa mga kanser. Kapag may kanser ka na, lagi ka rin kumain ng hinog nito para po makatulong sa utay-utay na paggaling ng kanser. Ano po? At ito'y napakagaling. Dahil magaling din po itong pangpaganda ng balat. Ano ho? Itong pagkain na ito. Kaya ibig sabihin ay napakaraming benepisyuhang makukuha. Ngayon sa Manila ay medyo mahal na po ang bilhin ang ganitong uri ng prutas. Samantalang dito bibilihin yan dito halimbawa ng 10 piso ang kilo. Sabihin na natin ibibenta sa Maynila ng 1 kilo ay umaabot pa ng 50, ano po. At kapag ito'y wala na yung balat, ay mahigit 200 ang 1 kilo. Dito. Pero pag magandang langka mo, ay talaga namang halos puro kalong na malalaki, halos walang lamukot at manipis ang balat, ay malaki ang tubo ng mga nagtitinda ng langka. Kahit ito ay bibilhin do sa biyahero ng medyo mahal, 50 na ang kilo, kapag ito'y kanilang hinimay at tinanggal yung balat at saka yung mga lamukot, ay malaki pa rin ang kita. Ano po? At ito talaga ay napakasarap ihalo sa mga pagkain. Ano po? Ang paborito ko pag hilaw na langka na gawing gulay ay yung tinatadtad ng pinong-pino at pagkatapos ay gagataan na may kasamang dilis, dilis na tinuyo. Ay napakasarap po nito. Tapos ay ngayon ay ayoko nang kumain ng matinding maraming gata. Kahit konting gata lang ay paborito kong kainin ang langka. Sapagkat may B-complex, maganda po ito sa mga nerve, sa mga problema natin sa nerve pag nagkakaroon ng pamamanhid. Kapag mahina ang produksyon ng red blood cells, ay maganda ang langka para magkaroon tayo ng tamang produksyon ng red blood cells, sapagkat tumutulong ang vitamin B sa formation ng red blood cells, para makagawa ang ating katawan ng red blood cell. Kaya ito po ay malaki talaga ang pakinabang sa atin ito. Ang gustong-gusto ko talagang pakinabang nito ay sobrang ganda ng pagdumi pag ikaw ay kumain. Hindi ka nadadagkis. Kaya pag mayroong almoranas ang isang tao, ito ang magandang kainin para maganda ang dumi. Kasi lalo pang lalaki yung almoranas ng isang tao kapag dumudumi siya ay matigas at iiri siya ng malakas bago ilabas, ay makakasama sa almoranas. Kaya pag ganitong kakainin mo, pag may almoranas ka, ay ayos lamang. Yan. At ito ay talaga namang pag ay kukulo ang tiyan mo. Kapag sobrang dumi ng loob ng tiyan mo, kukulo at dudumi ka ng ilang beses na madami kapag kumain ka nito. At syempre kagaya ng sinabi ko kanina, pag may colitis ka, yung namamaga, lining ng bituka mo, ay ayos talaga itong langka. Kaya magtanim kayo nito sa inyong paligid ng bahay. Ano po? Mabango na kapag nahihinog. Maganda pa sa ating kalusugan. Hindi tayo pwedeng magsawa. Ano po? Kaya nga lamang pag sobrang dami ng kinain mo nito, kapag yung katabi mo sa kama, yung asawa mo ay natutulog at medyo napapunta sa yung kilikili ang kanyang ilong, ay lalong sasarapan matulog dahil amoy langka, pati kilikili.
Yun po ang mangyayari. Ano po? Para yung mga healthy tips, pinakita ko sa inyo at sinabi ko sa inyo dahil nakita ko itong langka nito at habang kumakain, sabi ko gawan ko na lang din lamang ng video ito. Itong pagkain ko ng langka. Kaya ito, kaya muli ko kayong inaalok at sana'y nasiyahan kayo sa ating kaalaman na ibinahagi sa inyo na ikinalaman sa benepisyo sa ating kalusugan ng pagkain ng langka. Maraming salamat po sa inyo at ang kapayapaan ng ating Panginoon Diyos ay patuloy po nating maranasan sa araw-araw.